gusto ko rin kayong tulungan. Mga panaderya ng komunidad. Kayo po ang unang-unang alkalde na gumawa nito. Salamat po. Kasi po, yung mga halina namin iba-iba. Tama. Tapos po, yung aming mga trabahador, sir, kung ano yung nakagawian, yun lang ang alam nilang paalisahin. Ngayon kung bibigyan po kami, hindi namin halina, baka makalugi pa kami dahil hindi namin makapaalis yun. Ano pinagkaiba ng harina ng A sa B? Yes sir, nag-iba po talaga. Ibig mo sabihin, yung pandesal mo, magkaiba sa pandesal mo dahil yung ginamit mong harina, magkaiba. Kailan ko kayo in-LOA? Hindi, ayan, total, binuksan mo yan. Kailan ko kayo in-LOA? Magsabi kayo kahit, hindi, teka muna, I'll go there. Baka lang kasi nakakaligtaan nyo yung pribilehiyong binibigay ko. Baka lang. Alam nyo ngayon, sa haba-haba ng panahon, ako'y naging Panadero. sa panadero, ako 44 years later. At ako po'y 30 taon ng tagapagsalita ng mga panadero. Ngayon lang ako nakatikim na mayroong isang alkalde ng Maynila. Alam mo sa interview ko kahapon sa GCXL, sabi ko po, tinanong ako kung ano daw tulong ay bibigay sa community bakery na kalimitan ng mga kababayan ko. Sabi ko, kailangan naman po kami mamalimos ng ayuda. Kami naman po yung negosyan. Ay, hindi ko kayo gagawin timap. Ngayon naman po, Mag-usap. ginawan nyo kami ng isang pamamaraan para buhatin ang aming bubuan at kami makahinga ng kaunti at malaman ang pamahalaan, lalo na po ang national government. Ano ba kakatayuan ng community bakery ng bansa? Hindi, ito may suggestion ako. For the next 30 days, hindi tataas ang presyo ninyo. Gusto kong matuto. Kaya ko kayo pinatawag. Dahil gusto ko rin kayong tulungan. Mga panaderya ng komunidad sa lungsod ng Maynila. Kaysa noodles ang bilhin, tinapay na lang ang bilhin. Yan ang naiisip ko na. Kaya lamang, sa transport, kahit nakapikit ang mata ko, kahit maimbingan tulog ko, kaya ko magkwenta sa utak. Mabilis kasi sidecar boy ako eh. Alam ko yung pakiramdam ng pasahero, ng operator, yung nilalabasan ko. Si Talapian, sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Doon sa tapat ni Talapian, may bakery dati doon, sa kanto ng Luwalhati, Tuason. May bakery kami doon dati. Kaya lang sa panaderya, gusto ko muna kayong konsultahin. Kaya pagpapasensya nyo na ako. Parang classroom ngayon itong meeting natin. Kasi mas gusto ko malaman, kamusta ba kayo? Meron ba kayong presidente? Wala pa kayong organisasyon? Yung parang kita ninyo, baka may matutunan pa tayo ngayon. Na yung halimbawa, presidente, tingnan ninyo ang sarili ninyo, kaliwat kanan. Tingnan ninyo ang sarili ninyo, kaliwat kanan. Look at yourselves, pansinin ninyo, hindi kayo Julies, hindi kayo Goldilocks, Clydes, pansinin ninyo ang sarili ninyo. Pansinin ninyo, ay, yun yung pandisalan doon sa kabilang barangay. Ito yung pandisalan ko. Kayo yung mismo yung nasa community. The heart of the community. Na I think, yung iba sa inyo, minanay nyo pa sa tatay ninyo yung pandisalan ninyo o yung panaderya. O yung iba naman, 3 henerasyon na. Yung iba naman, nag-branch na yung anak. Kasi nag-asawa. O yung alam din na magmasa. O nung nag-asawa, paglipat, nagtayo din na sariling panaderya. Kayo yun mismo. Kayo yung community. Naisip ko, una,
Kamusta kayo? Pwede ba tayo may spokesperson? Tayo, ikaw na lang. May mga mikropono. Ano gusto kong malaman yung sitwasyon? Mikropono. Pakilala lang kayo, tapos ano yung panindiran nyo? Ay, ako si Renato Reyes, may-ari ng Clarice Berkshire. Kamusta po presyo ng pandesal ngayon? Wala akong pandesal. Wala kayong pandesal, bake shop. Kamusta naman ang harina? Mataas. Bago magkadera. Ang arena ko, ano lang eh. Ang malakas sa akin yung leche plan. Leche plan. Plan at saka rugby. Ah. Saka yung egg tart, yun ang pinakamabilis sa akin. Oh. Yung egg tart. Para yung sa ano, sa Macau ba yan? Eh, Oh. parang sa... Lord So. Macau, sa Macau yung galing. Oh. So, kumukonsumo rin kayo ng harina? Konti lang. Konti lang. Yung doon egg tart. Yun, doon. Ngayon, sino sa inyo ayo, pare. Bandang umaga po. Ako po si Carmen Mendoza. Davis po, kilala po ako ngayon. Ang negosyo ko po ay bakery po. Almost 30 years na akong nag-negosyo sa Pacheco, Tondo. Karamihan po dito mga kababayan kong Batangueño sa Cuenca. Pinalaki po ako ng mga magulang ko sa bakery talaga. Bakit ba ang panaderia laging malamang Batanggenyo? Ang bakery po ngayon halos hindi na po kumikita. Bakit niya? Nakakabuhay lang po sa pang-araw-araw na negosyo. Karamihan po dito siguro muupa. Umuo ba kayo? Patay. Tapos commercial grade pa ang ano nyo, Meralco. Pati Maynila. Pati telepono. Ako, Kung may telepono pa. sa pag-aaral ko po ako po ay tapos ng political science, nakapag-ipon po ako, nakabili po ako ng bahay. Mas maganda po siguro may bahay tayo, may bakery sa baba. Mas di na natin naalala yung pambayad ng halos siguro karamihan sa inyo, 25,000 lang binabayad o much more pa. So, pag i-compute po yun, at yung mga pambayad natin ng mga tao sa kuryente, sa mga tapos yung mga bilihin po natin, napakamahal, halos wala na po tayo. Magkano harina bago magkagera? Siguro po, 980. 980 po, ganyan. 950. Ngayon po ay siguro 1,030 na. So, sa akin po experience bilang nagbuhay sa panaderia, mas maigi po noong unang panahon talaga kaysa ngayon. Ilang po masasabi. Magkano ang pandesal bago magkagera? Dos. 30 grams, 40 grams, 50 grams. 20 grams? Sa akin po, 2.5. 30 grams po. Ha? 30 grams? Malaki-laki na yon. Yung 30 grams, magkano? 2 pesos? 2. 3. 2, 3. 30 grams lang yun. Isa 32, 33. Ngayon, zero. Hindi nga, ibig sabihin, by average, kumbaga, basta ito, kasi ano yan, di ba? Correct me if I'm wrong, ha? Kukwentahin mo yung dami ng production ng isang sako. Tapos, kung ano yung mga additives, may gastos yun. Division. After division, addition. Yun ang cost per tinapay. Sa 2 piso, magkano ang kinikita ninyo?
Hindi nga. 50%? 30%? Walang 50%? Oo nga. Yung LPG? Oo. Nakita ko nga rin. Tay, nagtataas kayo ng kamay. Bigyan ng mikropono. Awi. Nga pala, nandito yung dalawang kusyal natin. Si Kusyal Awi Siya sa District 2. Si Kusyal Bobby Espiritu sa District 5. Ha? Si Che nandyan? Ayun, si Kusyal Che Borromeo. Saka yung aming direktor sa Liga, sa Barangay Bureau, Laris Borromeo. Okay, tay, pakilala lang kayo. Magandang umaga po sa inyo lahat ngayon, sa lahat ng mga direktor na nandito at konsihan. Chito Chavez po, dati po akong tagapagsalita ng Philippine Federation of Bakers Association Incorporated na ngayon nabuwag na. Ito po ang aming asosasyon ay founded in 1979 at itong mga huling panahon ng mamatay ang aming mga fundadores, wala na pong sumunod. Ako po yung tagabayan ng Cuenca, lalawigan ng Batangas. Ang aming pong bayan, kung tawagin Home of the Bakers. In 1984, I was Secretary of Philippine Federation of Bakers. Ang dami po ng bakery sa Metro Manila is 3,750 to be exact. 19? 84 po ngayon. Tatanching na ako nun. Doon nga ang taga-Cuenca po rito, ako po yung presidente ng mga taga-Cuenca. Kilala po ako ng mga taga-Cuenca dito, 1,200. May samahang Cuenca po kami sa Kalakhang, Maynila. Ngayon po, ang huling ulat ng aming alkalde ng Cuenca, ang mga panadero kong taga-Cuenca ay 300 na lang. In Sampaloc alone, na kung saan naroon ang aking munting bakery, noong pong panahon 1984, ang number of bakeries po, gaya ng kinukwento ko sa mga kasama ko taga-Cuenca sa Sampaloc lamang, is around 150 to 180. Ang may pinakamarami po during that time, Tondo and Binondo. Bakit po nawala o umuunti ang community bakery? Napakarami pong dahilan na lagi kong pinababati sa ating national na pamahalaan. Katulad po ng panahon ito, tayo po dapat maghanda sa panggatong. Ano po ba ang pinanggatong ng bakery? LPG at diesel. Tinanggal po ang pugon biglang-bigla noong 1990 nang walang abiso sa bakery. Nasaktan po kami noon. Ngayon, Tinanggal ang pugon. tinanggal ang pugon gumakatong po ng bakawan. Bawal daw. Eh bakit yung mga mayayaman na bakery nagbebenta ng pugon pandesal? Ang ginagatong po nila dyan ay diesel fuel. Bakit pugon? Pag sinabing pugon, kahoy. Pugon rin po, pero para po sa inyong kalaman, meron pong diesel burner yan. Pero dinidisplay ang mga kahoy para po magandang tingnan. Pero kaya nga, turuan niyo po ako. Yes. Oh. Tama ba ang pagkakaunawa ko? Baka kasi mali ako eh. Pag sinabing pugon pandesal, the way we know it is may lutuan. Usually tisa yun. Madalas tisa. Tisa, bisan pag sa kanto, semento na lang, katalo na. Kahoy sa ilalim nun. Yun ang pugon na alam ko. Noong 1990s po, kabali, kinakailangan po ang pugon. Pero nagkaroon po ng batas ang DNR, bawal igatong ang kahoy dahil biglang-bigla silang nagbago na bawal daw po ang kahoy. Ngayon, ang problema namin, kung magkaroon ng shortage sa LPG diesel fuel, ano po ang aming igagato? Ako po'y hihingi sa inyo ng tulong para sa amin sa industriya na kami po ay bigyan ninyo ng pansin na kung sakaling maka-shortage ng LPG gaya noong 2002, 2003
nagka-shortage po ng LPG dyan, lumapit po ako sa DOE at sa BPI, ako po nila sa Federation of Bakers pa. Kami po yung nagtulungan ng pamahalang yan. Pero ang aking pong hihilin sa inyo, sa Maynila naman po, may mga gasolinahan, may mga LPG dealer. Sana po ngayong umaga ito, magkaroon kami ng assurance na kung magka-shortage pa, lumawak pa ang suliranin ito at nawala ang LPG. Ito pong nandito mga baker owners ay magkaroon ng siguruhan na kami magkakaroon ng alokasyon ng LPG diesel sa ginagamit namin para kami patuloy makapaggawa ng tinapay sa pangaraw-araw. Doon po naman sa Teka mo na. sinabi Bago ko matambakan ng request mo. Ha? pasensya na yun ngayon. Hindi, para lang kwentas claras. Kasi ayoko naman sayangin ng araw nyo, oras ninyo. Yung nire-request yung reservation ng LPG at diesel, tinitiyak ko po sa inyo 100% wala po akong magagawa. Di ba masarap yun? Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng... Okay, kasi ano po yan? DOE. DOE po yan. Ngayon, ayan po under sa national government. Hindi po ako nakapag-aangkat ng crudo or LPG para sa atin sa lungsod. Pero, while it is true that wala akong magagawa na mag-reserve ng LPG crudo sa Maynila, pararating, laway lang, ito maganda rito, laway lang ang puhunan ko. Makatatabi ko si Presidente sa 16, baka maibulong ko yung request nyo. Ayun. At least duman lang, TY, walang tosgas. Sabi ko lang, ito ang hinaing at request ng ating mga panadero. Pararating ko po kay Secretary Garin, kay Presidente, given a chance, that I guarantee. Sige po, Salamat po. sunod. Pagdating naman po sa presyo ng pandesal, ang presyo po ng pandesal ngayon is tumatakbo mula 250 hanggang 4 na piso per piraso. Pagputok po ng gera, tinawagan po ako ng Department of Trade and Industry, 250 hanggang 4 na piso. Pero mayroon po 5 piso sa supermarket, yung po mga nakabalo. Yung po mga branded o malalaking bakery na gumagawa. Pero sa community bakery po, maliliit po ang kanilang pandesal, nasa 20 to 25 grams. Ito po yung tumatakbo ng 250 hanggang 4 na piso. Depende po sa upa, sa lokasyon, sa ganda ng bakery, sa timpla, and so on and so forth. Para po sa inyo. yun ang variables niya. Yes po, Yun ngayon. ang variables. Ngayon, ang main pinakamura pong tinapay pagdating sa loaf bread, kung ikukumpara sa mga branded bakery o yung malalaking bakery, ay kami po mga community bakery. Una po ang tinapay namin. Noong dati po, kahit community baker, very luxurious po ang hanap buhay nito. At ito po yung pinagkakitaan ng mga Batanggenyong panadero, lalo na po yung mga taga-bayan ng Cuenca. Marami po rito, Batanggenyo at mga taga-Cuenca, kababayan ko. Kami po yung tumitag dyan, di po kami tumakandi. Noong nakaraang panahon, mura ang upa, mura ang kuryente, mura ang tubig, walang commercial na bayad kami, walang industrial na classification ng aming bakery. Ngayon po medyo natipid na mahal ang tubig, mahal ang kuryente, mahal ang tax, may NOA pa ang BIR, saan po namin kukunin yan? Kaya po nag-depreciate. Ang estado po ng community bakery ay bumaba na ng bumaba para po maipaabot ko sa inyo dahil ang Maynila po ang isa sa pinagkakakitaan ng ating mga kababayan taga-Cuenca pagdating sa industriya ng pagtitinapay. 1950s, 60s, 70s, 80s, 90s. Ang mga ito po, kami po, dito po kami naghanap buhay, nakapagpatapos at nakapagpaaral ng aming mga anak, nakapagpagawa ng bahay, pero sa panahon ito, malaki po ang aming suliranin sa tama ng gera. At sabi ko nga po, sa isang interview sa amin ng radio, pagkatapos ng ilang buwan, may mga tatamaan
Doon po sa kalye ng Laon-Daan, pagputok ng gera, Minagsarang Bakery. Halong dapitan po na kung saan ako naroon, may napipintong nagsara at inaalok na sa akin ang pwesto. Dati po ang dami namin, Laon-Daan ay dapitan. Ngayon po, kukunting namin. Malaki po ang suliranin ng industriya ng pagtitinakay na dapat makarating sa ating nasyonal na pamahalaan at sa pamagitan po ng mag-isip at masipag na alkalde ng Maynila, sana po'y matulungan nyo ang industriya ng pagtitinakay. Salamat po at magandang umaga sa inyo. Total matagal na kayo sa pagtitinapay. Matanong ko lang, sa 12.50, pagkano puhunan? Alam nyo, pag kinuwenta mo natin ang puhunan sa harina ng tiga-asukan at hindi natin tinignan ang operating expense, Na, I know. Oh, pero ang yung kasi isasama mo na yan eh. Oh, rent, dito po OPEX. kasi ngayon dito po kami nagkakaroon ng problema eh. Dito po nagkakaroon sa costing, dito nagkakaroon ng suliranin. Pag lumalaki ang volume ng inyong panggagawa ng tinapay, In demand. kunyari, lumaki ang demand, lumalaki ang inyong production, kahit po maliit ang profitability, okay. Pero kung ang inyong rental is 25,000, which is natural na pong upahan yan, hanggang 40,000, bumabayad kayo ng kuryente, ito po ang tinalang ganito na po ang upahan sa Metro Manila. Dahil dapat meron kayong humigit kumulang 60 to 100 square meters na lugar para kayo'y makapaggawa ng tinapay, para kayo'y makapaglagay ng oven, makapaglagay ng makina, at ang inyong panadero, ito ang pinakamabigat. Ang community bakery, pakain ang kanyang empleyado mula panadero hanggang tindera na nakaka-apekto ng malaki sa aming operating expense. Doon po ang medyo napakalaking pasanin na kung titignan nyo sa records ng nakaraang mga panahon kung ilan ang bakery sa Maynila at sa ngayon, mapapansin ninyo na lumiliit ang industriya ng community bakery at kinakain ng malalaking bakery. Lalo-lalo na yung mga bakery na galing sa ibang bansa. Okay. I'll show you something. I come, alam mo, tinuruan ako ng teacher ko sa Almario, gawin ko yung assignment ko eh. Oh. Kaya lang kayo ang teacher ko. Di ba pagka gumagawa ng assignment, ng asignatura, ipipresent mo sa teacher mo yun, di ba? O tingnan nyo nga, checkan nyo kung mali ako o kung mali kami. We put science on this discussion, no? Titingnan po ninyo, for the past so many days, I've been trying to call a lot of people, gathering datas, and gusto kong ipakita, tingnan nyo kung tama ito. Sorry pwede adjust mo konti. Alam mo, pag 51 ka na, konti lang, yan. Ayon sa, tingnan nyo kung tama sa pag-aaral namin, yung pagsiyasat namin, sa isang 25 kilos na harina, kakailanganin ng 10 yeast or 250 grams sa bawat isang sako. Tama ba? 400 grams na asin. Di ba masarap yung asin ng tagamasa? Hindi na nagpapasarap nun eh. Natural. 1.5 kilogram ng shortening at 4 kilogram ng brown rice, brown sugar. Para makagawa ng 800 pieces na pandesal at 50 grams. Pinag-uusapan natin dito kanina.
May 5.30 na lang kayo. Oh. May bumibili pa ba? Ganyan lang kalit yun. Talaga? Nung araw solid ang ano Ewan ko, may chairman, buhay pa ba si Modest Bakery? Kayo ba yun? Oh my God. Natira kami sa Tahimik. Doon sa Maisan, sa tapat nyo. Yung dati yung tapat, mayroong litratuhan. O, yung litrato kung mataba ako na bata ko, doon yung picture yun. Kasi kami bumibili sa inyo nung araw. Modest Bakery. O, sa kanto ng Wagas. O, Saragosa. O, yun. Sabihin niyo, 51 anyos na ako. 7 years old pa lang yata ako. Inutusan na ako ng nanay ko bumili ng pandesal sa Modest Bakery. So, ano na kayo, no? Second generation na kayo? 3 years old na ako nung sinsa. 3 years old? Ba't parang 17 pa lang kayo? Ayun. Modest Bakery. Hanggang 1,500 na 30 grams. Sa average, Mr. Chavez, sa base sa karanasan ninyo, bawat bakery na, mag-average din tayo Walang perfect number. Nakakailang pandesal lang benta sa isang araw. Sa Facebook, yung tracking technique, nagsahan sa nakaraang panahon is nakakakuha ko ng 4 sakong pandesal. Po isang sako. Hindi, yung piraso. Yung piraso. Tay, ilang pirasong pandesal ang pinoproduce ninyo? Hindi kayo nagpapandesal? Toasted siopaw. Okay. Yes, please. Hindi, yung pinoproduce mo, yung isinusugal mo na ipinagbabaka sakali mo, gagawa ko ng ganito kadaming pandesal dahil alam ko mabibili. Na pandesal sa isang araw. Oh, pandesal. Okay. Tapos nagpapaano ka? Papadealer ka? Doon lang sa pwesto mo. Meron kang... Ayun, no, yun. Kasi hindi mo kaya ubusin yung 8,000 sa isang pwesto. So, community... Ano? Sino nagtitinda pandesal? Ilang ginagawa mo? Nakakadalawa. 2 sako, so mga 1.5 pieces? Ano siya mga 2 sa akin yung kasi nga mababait yung nasa 2,000. 2,000 piraso, araw-araw. Yes. Nabebenta naman. Nabibenta naman po yun. Sige, we continue. Jai, sinachat down mo. Itong nasa kanan, nakasarado naman yung pintuan doon. Kasarado niya lang pala. Itong nasa kanan, projected output nung isang sako. Ayon sa total na gastos ng isang 25 kilo na harina, ang isang sako nilagay namin average 970. Sabi niyo 1,030, 950, and so on and so forth. So nilagay namin sa 970. Ang isang order yata ng yeast, ano tawag sa yeast sa Tagalog? Pampalsa. Is 20 piraso, no? Ang isang, tama ba? Isang order? Ang pampalsa? Ang box? Ayun yun. Parang 250 grams, 25 grams isa. Oo, tama ba? Tapos 10 kailangan mo sa isang sako. Kaya 250 grams ang ewan ko kung tama, no? Ayan.
Yung asin, hindi pa kinuha sa tagamasa. Bibili kang asin. 1.5 kilogram, shortening, 150. Sa 4 na kilo ng asukal na pula, 300. So ang gasto sa isang sako to produce at 30, 40, 50 grams, 1,472, 1,104, 1,883. Nakayang gumawa ng 44,000. Tama to, grams to produce 1,493 ang cost to produce 44,150 grams of ready to be deployed as pandesal. Divided by what? By 30, by 40, by 50. Next. Ayun. Dagdag ang overhead, kagaya ng kuryente, tubig at sweldo. Magiging total na gastos kasabay ng 25 kilograms ng harina ay overhead 672. O, binibigyan ko na kayo ng accounting, ha? Bagay, alam nyo naman na siguro yung iba dito. Ingredients cost per sack, 1,493. Total gastos sa pag-produce, between 800 to 1,500 na pandesal is 2,165. Lumalabas na ang cost ng isang pandesal ay pag 30 grams, 1 peso and 47 centavos. Pag malaki na yan, no? Malaki na yung pandesal na yun. Malaki na ba yan? Normal laki. Normal na laki. At 40 grams, 1 peso and 96 centavos. Ito na yung sinasabi niyo, Mr. Chavez, kanina. May science na to sa kuryente, tubig, upa, and so on and so forth. Naka-input na to. Pero 70% nito, mamaya ipakikita ko, 69% to be exact nito, ng cost nito, ay galing sa harina at pampalsa. So, kung magpapatong ng 50% markup, ang 30 grams, pag binita mo 2 pesos, may kita ka pang at 221, may kita ka ng 50%. Doble. Tama ba doble? Hindi hindi doble. Mga 50%, 147, 221. Kung 40 grams, rounded up to 3 pesos, to 50 grams, and so on and so forth. Next. Ayan. Paano pag sinubsidize ko yung harina? Pag sinubsidize ko yung harina, makakagaan ba sa inyo? Pati pampalsa. Ito epekto. Sa isang sakong harina, yes, taas kayong kamay. Yes. It's okay. We're learning. Sige, sige. Go ahead, go ahead. Magandang araw po. Kasi po, yung mga harina namin iba-iba. Tama. Tapos po, yung aming mga trabahador, sir, kung ano yung nakagawian, yun lang ang alam nilang paalisahin. Ngayon kung bibigyan mo kami ng hindi natin harina, baka malugi pa kami dahil hindi natin makapaalisa yun. Ano pinagkaiba ng harina ng A sa B? Yes, sir. May iba-iba po talaga.
Oo, sir. Nakalimutan si science yun dyan. Hindi. Alam namin iba-iba ang brand ng harina. Pero kasi yung water content ng harina, iba. Kaya minsan po, Ibig ko sabihin, yung pandesal mo, magkaiba sa pandesal mo dahil yung ginamit mong harina, magkaiba. Anong tinitira ninyo? Yung pinakamura? Kasi mahal itong yung nilagay kong harina rito na brand, hindi ko pa dinidiscuss sa inyo. Mahal na brand yun. ano po yun? Secret. Yes, I. Oh. O, turuan niyo ako. Pag first class, anong saan gamit? Pag third class, Spanish bread. Putok. Pandilimon. Ensimada. Lilipad lang kayo kung gusto niyo pa first class. Hindi, pinag-uusapan pa lang naman natin. Baigi nang mag-participate. Huwag kayo mahihayin katulad ng ginawa ni nanay. Oh, para masagot natin tapos we come up with the solution. Kasi magkagayak pa ako. Hindi to ito, pera ng taong bayan to eh. Pero anyway, yun may problema ko, hindi yung problema. Kaya lang gusto ko uwi tayo, may solusyon. Sayang naman yung oras na binigay nyo sa akin. Saka first time yung pumunta sa City Hall eh. Gusto ko naman makapagbigay ng ala-ala. Oh. Halimbawa, ito kwentahan na tayo ha. Ito yung kwento na may kwenta. Sinubsidize ko harina. Sinubsidize ko pampalsa. Ang gastos nyo na lang sa kwentada natin kanina, puhunan na to ha, across is 458 pesos. To produce, 1,142, 1,000 something, saka 800. Tapos variables, 30, 40, 50. Let's do the 50. Halimbawa lang 50. O, 800. O, pag binenta mo ng 3 piso, yung 50 grams, magkano? 2,4. Magkano po na mo? 458. So, pag binenta mo 2 piso, yung 40 grams, balik ka sa last, isa pa. Ayan. Pag 40 grams, times 2 pesos, 2,200. 40 grams na tinitinda mo. Paldo ang bituka ng estudyante. Oh, kasi malaki yun. Tama ba? O, balik ka sa forward. 1,100 na piraso at 40 grams times 2 pesos, 2,200. Gross sales minus 458. Pagpalagay mo na maling anda, 500. Meron kang net of 1,500. Tama ba? Tama ba? Tama ba yung kwentada ko? O 1,700? Oo. Hindi kayo nakikinig ha? 1,700. Yes, please. Sige lang. Kasama po yan. Kasama po yan. Meron pong divisor yan. Ipakita mo. Sige. Kasama po yan. I-divide yan sa overhead. Ang overhead, papaliwanag ko dyan, rent, kuryente, tubig, labor. Okay.
Hindi pa rin po yan Mayor. Kasi po, kasama na po ba dyan yung pagkain ng mga tao namin? Tapos po, kasi po siyempre, naglalaba po sila doon sa bahay na. O pero, tatapatin naman kita. Hindi ka naman nagpapasweldo ng 695 eh. Ay, O kasi nga libre pagkain. Opo. Libre laba. Libre po sila siyempre. Nagbo-boarding sila. Sabi ko sa inyo. Tama nga. Kaya po 672. Okay. Tapos po, siyempre po, yan po ating pong computation basic po. Oh yes. Please. Paano lang po maliwanag? Kasi baka isipin niyo po, ang laki po ng kinikita namin. Ay, no. Ay, teka. Oy, don't get me wrong, ha. Kinukwenta natin to come up with a solution. Opo. And we have to be honest. Takot din po kasi ang No. sa mayor's firm. Ay, hindi. Hindi. Huwag na kayo maglala. Okay lang ko ba kayo sinita? Kailan ko kayo in LOA? Hindi. Ayan, total, binuksan mo yan. Kailan ko kayo in LOA? Magsabi kayo kahit... Hindi, teka muna. I'll go there. Baka lang kasi nakakaligtaan nyo yung pribilehiyong binibigay ko. Baka lang. Kailan ko kayo in LOA? Exactly. Why? Because I trust you. Yes. Salamat po. Kung ano yung diniklara ninyo, I would assume yun ay tama. Ang tawag doon, mutual respect. May tiwala kayo sa pamahalaan, akong katwiran po sa Kilalebi, basta kung anong diniklara nila, yun ang paniwalaan natin. Unless, may isa, 2, 10, 12, o 1,000 negosyante, niloloko ang pamahalaan. Madalas yan sa smuggler. Usually, yan yung ine-LOA namin pagka napapap. Ibig sabihin, the ease of doing business. Yun naman. Gusto ko lang itama yun. Kasi importante yun. Mr. Chavez, kapangyarihan ba ng pamahalaan yun? Yung magsiyasat ng kwenta, ng benta. Kung kinakailangan po, Hindi, normal. Sa normal. ay hindi naman po ito ginagawa. Hindi ginagawa? Oo. So, pwede kong gawin anytime? Pwede po gawin kung kinakailangan. Yan. Ibig sabihin, Ang Department of Trade and Industry po, kami po, kaugalian, paliwanag ko lang po ngayon. At para sa kaalaman ng mga nandito, lalo na po kayo. Tradisyon po ng panadero, noon pa man, ito po yung minana ko, yung pinamana sa akin ng mga matatanda. Na kung tumakas o nagkaroon ng krisis ang bansa, ay huwag na huwag agad kayong magtataas ng tinapay Kasi nga- ito po'y makakagulo sa consumer, sa pamahalaan at sa mamimili. pero hindi naman kayo pwede manahimik ng habang buhay. Oo. Kasi hindi naman kayo pwede magnegosyo ng palugi na ng palugi. Tama naman po kayo ngayon. Kaya kayo nandito ngayon. Kaya po kami natutuwa, oo kung kinukwenta. Matagal na po akong kinukwenta, 69 na ako. Oo. Napipilitan mo na akong mag-posting dahil sa inyo. Now we go back to Ma'am. Alam nyo ngayon, sa haba-haba ng panahon, ako'y naging Panadero. sa panadero, ako 44 years speaker. At ako po'y 30 taon ng tagapagsalita ng mga panadero. Kayo lang ako nakatikim na mayroong isang alkalde ng Maynila. Alam mo sa interview ko kahapon sa GCXL, sabi ko po, tinanong ako kung ano daw tulong ay bibigay sa community bakery. Nakalimitan na yung mga kababayan ko. Sabi ko, kailangan naman po kami mamalimos ng ayuda. Kami naman po yung negosyante. Ay, hindi ko kayo gagawin timap. Ngayon naman po, ngayon, Opo sa ginawa mo kami ng isang pamamaraan para buhatin ang aming upuan at kami makahinga ng kaunti at malaman ng pamahalaan, lalo na po ang national government. Ano ba nakatayuan ng community bakery ng bansa? Kayo po ang unang-unang alkalde na gumawa nito. Salamat po. Thank you for your appreciation. Pero sa totoo, at the same time, while naghihirap kayo, ayaw ko nang makadagdag pa sa araw-araw na gastusin ng pangunahing bilihin ng mamamayan.
Kasi yung talagang tinapay, across na yan, no? Yung, ano yun, bread, ano yung kwadrado? 60. Sliced bread. 60. Tasty. Oh, tasty. Oh, tasty. Oh. Spanish bread. Oh, para man lang malasahan ka ng matamis. Tapos, coco, ano? Antikoko. Kabayan. Oh, para lang, yung makalasa ka ng sugar, kaya nga gustong-gusto mo yung ano eh, insimadang, yung mantikilya, umaapaw eh. Kasi pagkagat mo nun, yung manyangga pa sa labi mo yun eh. Yung mga ganun. Kumbaga, it's a food, comfort food ng ordinaryong tao. Tatamaan din sila. Kaya gusto ko i-cushion. Puro cushioning lang. Kaya yung lagapak ninyo, at least malagyan ko man lang ng alpombra. Bagsak tayo, pero pag bagsak natin, may alpombra man lang binigay ng pamahalaan. Hindi masakit na masakit. Kasi wala naman talaga tayong control sa gera. Ako'y limitado ang kapangyarihan. Kaya nagtatapat naman ako ano yung kaya ko at ano yung gagawin ko mamaya. Pag nag-agree tayo lahat. Nay, balik tayo doon sa nagsasalita. Sayang naman, na-interrupt. Please. Okay na. Dahil let's move on. Huwag kayong mahihiya. Ako hindi ko naman. Mas magaling kayo sa akin dito. Yes, tayo. Bigay yung microphone na, please. Yung order and cover, hindi kayo posible. Kasama po. Apo. Meron po ginawa dyan. Halimbawa, ilan ang ikukonsumo ng isang sako? May science naman po yun. I-divide. Tapos magkakaroon ng sentimo per piraso. Hindi. Ano po yan? Maaring mali kami. At some, ano tawag dyan? Margin of error. Ang tawag dyan, margin of error. But everything was considered. Electricity, water, ilang tubig ang ipoproduce, ang kailangan sa isang pirasong pandesal. Ilang kuryente ang kakailanganin sa isang pirasong pandesal. O LPG and so on. Magkano yung cost ng tao sa isang pirasong pandesal? Kaya naglanding yan ng Ito kasi, tayo kasi pinalaki tayo ng magulang natin. Diba? Magkano punan? Sambulig. Magkano grose? 1.5. Kumita tayo 500. Pero sa totoo, hindi ka naman kumita ng 500. Kasi bayad ka pa sa sarili mo. Kailangan mong bayaran ng sarili mo. Tapos, pangkain mo. Kaya, nung lumang panahon, konti gumugulong ang negosyo kasi yung kinikita, chinichicha kagad ng pamilya. Ay, malaki kinita natin ngayon pero hindi nila nakita, naisip, yung mga unseen cost. So anyway, let's go. Saan tayo? Dahil nakatipid sa gastos ng harina at yeast, kayang babaan ng bakery ang presyo ng isang pandesal habang kumikita pa rin ng piso as markup for 30 grams. 40 grams, 150 at 47%. 50 grams, 2 piso, markup at 56%. Yan ang mahirap pasyahan. Kasi tama si nanay. Sana yung si nanay? Ayun, yun, tama. Tama siya. Hindi namang, next. Yan na yun. Ngayon, kung halimbawa, ito na yung kwentahan tayo. Saan tayo magpapanagpo na intersection? Kasi gusto ko tulungan kayo. Ang ending ko dito, tulungan. Kaya lang, paano ko kayo tutulungan? Turuan nyo kung tulungan kayo na mararamdaman nyo, pero magkakaroon kayo ng obligasyon na maramdaman din ng mamimili ninyo. So, tinulungan ko kayo, hihingan ko kayo na, parang ginawa ko sa jeep, may peace of mind ka, above yung kita mo sa pang-araw-araw, hindi ka na maghaharabas, hindi ka may stress, nakapila ka lang, pwede mong patayin yung makina, tipid ka sa krudo, hindi ka kailangan maghanap ng pasero, may pang-krudo ka, sigurado may pang-boundary ka, lahat ang matitipid mo sa 4 mil, iyo. Ano hiningi ko?
paglingkuran lang yung mamamayan. Which, it became very successful. Now, dahil pag umabot to ng alas 12, mag-aabono na naman ako. Papanangalihin ko pa kayo. Yeah. Any suggestion? What do you need? Oy, sabi ng right man, huwag mahihiyang magtanong kung may right man ba nito. Tinatanong ko kayo, kasi baka yung sasabihin ko hindi sapat, or hindi tama, hindi tugma. Ano ang mararamdaman ninyong kagaangan? Anong paraan mararamdaman ninyong kagaangan? Kahit man lang a few days. Kasi talaga kung ano yung kaya ko lang, itatapat ko naman. Pagka hindi, magsasabi din naman ako. Ano? First class na Harina. Yes, ikaw. Tay, please. Ganyan, nandun. sa alila. Sa subsidize na sabi. Paano magkakaiba-iba yung Timplada. why not kung halimbawa po sugar or yeast sa Sugar at yeast. Magkano ano ngayon? Asukal? Three, four? Ang asukal ba may first class, second class, third class din? Meron din. ang asukal po ang ilalim ay brown. Medyo may asin po ang pandesal. Kaya inakailangan po ay was o kaya puti para po yung pandesal first class. Ipaliwanag ko po ang klase ng harina. Sige po. Ang harina po ay merong bread flour, yung po ginagawang pandesal. Kung gusto nyo medyo maganda pa ang pandesal natin, lalagyan natin ito ng third class flour. Yung po isang uri din ng recipe. Pero ang normal pong pandesal na meron tayo sa Maynila is bread flour. Ito po may powder milk, may margarine, may shortening, may yeast, at saka po tubig, asin. Yun po ang normal na formula ng pandesal. Dati po ang pandesal noong 1960s o early 70s, ito po ay pan-de-sal. Ibig sabihin po, maalat-alat na tinapay o salty bread. Sigurado ako binibilang ko doon sa mabuhay, maalat-alat eh. Nakasando yun eh. Tapos balbo ng gili-gili. Ito po ang tunay na pandesal noong una, noong 60s. Dahil ang nagmamasa no, nakahubat. Kala ko hindi nyo aaminin eh. Kasi lalabas sa sinungaling ako. Ito yung nakalive, wala pa po akong peke noon. Magagalit po ang industriya sa akin. Okay. Ang pinapay po ngayon, ginagamitan na ng mixer. Ito, maganda na po ng konti. Sanitation and hygiene na po ang bakery industry, ang community bakery. Tinitraining po ito ng Filipino Chinese Bakery Association at ng Philippine Society of Baking. Ito po ay nasa Maynila. Pagmalaki po natin ito. Thank you. Now, ang nakakatuwa po dito ay noong 1970s, dahil po sa karamihan nga ng mga taga-Puentang Panadero sa Metro Manila, itinaas ang asukal ng pandesal hanggang sa umabot ng 25%, which is normally 12% lang po ang asukal. Dumoble para magkalasa, lalo na po sa mga area na medyo mahirap para may lasang pandesal. Kung sinabi na rin lang ito ngayon na ang may tutulong sa industriya. Tama. Ang Nutrition Council of the Philippines po, lagi na akong sinabihan,
Mr. Charles, tulungan mo ako sa campaign ng pandesal dahil tataas ang diabetes o may sugar sa bansa. Ibalik nyo sa dating salty pandesal. Baka naman po sa Dago Paraon, ngayon, ay naman po yung magtatagal pa alkalde ng Maynila at pwedeng umangat pa. Huwag na. Dito na lang ako sa Manila. Okay na. Okay na ako. Sold na ako sa inyo. Tulungan mo kami. Nakiayos ang pandesal industry dahil alam po ninyo. Sakto, may mga krusyal kayo. Kaya, no. Alam po nyo ang pandesal. Ang pandesal po is almost Pag-aralan nyo to. national bread. Hmm. In the past, 40% of the flour going to bread is pandesal. Lately, it is only 19%. It is a data coming from US Wheat States, given to me by my friend, si Mr. Boyna. Ngayon, bakit po bumababa ito? Because our pandesal is not standardized. Hindi po ito katulad ng French bread, ng mga Italian bread na standardization. Siguro po sa Maynila, baka po natin pwedeng i-introduce ito. Ang dami pong delivering pa ganito. Ayusin po natin ang pandesal industry dahil ang ginagawa niyo sa amin. We have to be proud of our national bread which is unofficially taken. But, sabi nga po kanina, sa umaga pa lang, sa tanghali, Yan ang unang ano. may palamang para pandesal na may pansit, pandesal na may minuto, and so on and so forth. Ito po yung Filipino bread. Pero ano bisa? Sana po sa Dago Paraon, mapag-usapan ito sa ating lugar dito sa Maynila. Tinulungan na rin lang po ninyo kanyang mga panadero. At ito po yung... Hindi pa ako tumutulong. Nakikinig pa lang ako. Tinulungan po si Wow Bakery. Ito po yung nagkakwenta. Kaya ako sinama yung treasurer ko eh. Nagbubulungan na kami ng kwenta kanina eh. Handa po akong tumulong sa kwenta ng maayos lang. Hindi lang po ako handa sa hosting. Ang amin po isang problema ng mga nainito. Pero gusto ko yun ha. Do you all agree to standardize the recipe through a law? Ordinance. Yes, sir. Through an ordinance. Kasi sila gagawan. Okay ba sa inyo yun? Pag-aralan namin, may mga nutritionist naman eh. Katulad ko, yung ginawa natin Your Milk. Yung Your Milk, kasi nga sa stunting, 21,000 yun. Katatapos lang, last week. Tapos from 21,000 sa June, magiging 62,000 na kasi elevate ko na from daycare, magiging kinder, at saka grade 1. 62,000 na bata para sa calcium. Ang bibili na natin fresh, literal, from the farm, from dede ng cow, sa bote ng kooperatiba, at saka diretso sa Maynila. Yan NDA ang namin, National Dairy Authority. Baka dito pwede natin National Nutrition. Pag-aralan nyo, may question sila. Handa po ako makipagtulungan sa inyo, mga konsihal, sa ating pong Para hindi maglalamangan, pare-pareho pandesal, maalat. Ang ating po, lumas ko lang na konti, huwag kayo mag-aabono ng tanghalian ngayon, kanya-kanya na kami. Pero lang ho, bigyan nyo na lang kami ng pang-Jollibee. Pero lang ho, may Jollibee na po. Sigurado ako hindi ko kayo pauwiin nung nag-aabono ng Jollibee. Dadalhin ko kayo sa 1919. Charot. At na po ako makipagtulungan kayo sa ating pamahalaan, sabot ng kakayahan ko para maibukas at ipakita sa bansa na alam niyo po ang Maynila, historically in 1960s, 70s, 80s. Ito po yung sentro ng bakery industry ng panahon mo. Tondo, Sampalo. Si Liberty, buhay pa hanggang ngayon. At ito po ang inyong Hindi, ibig sabihin yung naalala ko nung araw, aluminium na jeep. alam ko Naka-plastic yung malaking pandesal. Dinideliver sa bahay. Yung mga, ang tawag doon pre-order, parang yung gatas ng Magnolia. Tinitira ko kasi yung bote nun habang... yung Magnolia, yung gatas. Nirarasyon. So anyway, so that's one. Any suggestion? Ano ang
universally acceptable na maramdaman nyo naman na tumulong ang lokal na pamahalaan. Bukod doon sa, gusto ko yung suggestion nyo yung araling standardization ng pandesal per se. Any more suggestion? Yes. Meron na po. Hindi lang po ito sa akin ang galing. Kasama ko dito yung mga katabi ko. Of course. Kasi po kami galing sa inyo. No. Kasi po tayo po, di ba po yung kanina namin, napaka-arte namin, ang dami namin, tutulong na kayo, di ba po? Hindi naman, no. I really wanted to learn things. So, naisip na lang po namin, para hindi mo kayo mga problema, at saka yung mga treasurer nyo, at saka yung mga konsyal. Ang dali-dali lang po, yung gasol. Doon na lang po siguro. Magkano isang, 50 o 11 kg? Hindi, may depende sa size ng bakery, no? But generally, okay, taas ang kamay ng 50. Yan, 50. Malaki-laki pwesto nito. Sino 11 kg? Pangkalatan na. So gusto mo, ang suggestion mo LPG. Okay. Yung isa naman suggestion, asukal. Ayun. Taas ang kamay ng nangungupahan. Si Modest hindi. Nangungupahan. Ulitin nga natin. Paul. Taas ang kamay na nangungupahan. So, generally, nangungupahan. Okay. Sa lahat na nagtaas ang kamay nangungupahan, sino nangungupahan ng 10,000 isang buwan? Hindi, huwag kayo mag-alala. Ano lang tayo? 10,000 isang buwan. $15,000 isang buwan. Isa. That's only 0.5%. Dalawa. Tatlo. Mga 0.07%. Apat. 20,000. Bechinko mil. $30,000. Taas ang kamay ng 20,000 hanggang 30,000 na upa. $35,000. Takwarens. Tapwe. 50. 40. Balik mo nga sa Jai, yung presyo ng harina. Yung presyo lang ng harina. On average. 970. Baby, ilan tayo? Ang hirap talaga pag wala kang tsapi eh. Nagkukwenta ka eh. Walang blank check eh. Ilan ang attendance? Ang attendance ngayon was 275, 150 lang ang tumpon.
Ha? Paul, Ang 52 dumatay. Yung 75 yun ba ito? Mukhang hindi nila sa atin. So kung 52 mukhang pag nilagay natin sa mas hindi komplikado. Malaya pa sila. Nay, meron po kayong ano? Okay. Any more suggestion? Para uwi na. Wala. Ako na magsasuggest. Kaya magandang nakikipag-usap sa stakeholder. I came here before you today prepared. Really prepared. Before I called your attention and invite you, ginawa ko lahat ng asignatura ko. And I came up with an idea. See? Because of talking to you, my idea will not work universally. Kasi may first class, second class, third class, may gusto asukal, may gusto LPG. Walang masama doon kaya tinatanong. Kasi kanya-kanya nga variables Maraming moving parts sa loob ng panaderya. Maraming variation. Timpla, lasa, sukat. Kaya pakita nyo pati sukat ng pandesal, yung size and so on and so forth. But I came here with an idea to subsidize the cost of operation to produce pandesal. Yun. Problema naman, may mga bakery, walang pandesal. Community bakery, iba naman ang tirada. Meron naman bakery, pandesal lang ang gustong tirahin. Kasi pag hindi nabenta, matsakaw pa mamaya. Tapos pudding. Ano tawag doon? Dinudurog yun di ba? Ginagayat yun no? Pang toppings ba yun? Yung bread. Yun. English kasi. Pasensya na. Pulbos. Naalala ko yun. Pangpangat. Pangatlong init, pangatlong luto, Okay. The way I look at it, listening to you, bala ko na talaga, bigyan kayo ng 5 araw na harina Pero mukhang hindi mag-work yung idea ko. What if? What if muna Majority, Bechiko meal ang upa. Di ba? May 30, may 40, but what if yung generally sagutin ko yung 1 buwan yung upa. On average tayo baka sunod 40 mil ako. Ang iniisip ko numero, kaya ko kayo pinatataas ng kamay para magkabista ako kung what is the average, no? Yung iniisip ko, 25 mil. 25,000. So some of you will have it at 70%
Some of you will have it 100%. Some of you may sukli pa. Kasi iba sa inyo nag-task, civil lang. Pero just, para wala na akong titingnan sinong special child, sinong wala nang born na kid, o batang Alaska, o am na lang. O what if? Now, what if ano na tayo, malapit na tayo matapos. Ano naman ang sukli sa taong bayan? Ginaganda ako yung servisyo ko eh. Makakataon na natin makatulong. May Ano may tutulong natin sa taong bayan? Sige lang. Renta lang, cash. Kumbaga, may elbow room ka, whether you buy LPG, whether you buy something, or even isubi mo na yung pangupa mo, pag may sumobrang konti, tosgasin mo sa operation, pero at least isang buwan may level of peace of mind. Yung Kung ganito na lang po, kasi hindi na namin pwedeng baguhin yung presyo namin. Okay. Kasi sira kami, bababa, taas. Same price. Tapos kung gusto, anong gusto po natin? Kung lalakyan ba natin for a month yung ating pinapay, or magbibigay tayo ng isang malaking. Di ba nagbibigay tayo ng pinapay? O i-ano natin sa barangay, bigay natin yung sa kanila. Hindi, ito may suggestion ako. Mas magaang. Mas magaang. For the next 30 days, hindi tataas ang presyo ninyo. Kasi, yung inflation papasok na eh. Papasok na yung inflation. Matagal lang sa developed na bansa, sa mga makabagong bansa, ang inflation, hindi kagad pumapalo. Pagtaas ng gasolina ngayon, taas kagad ng Sa Pilipinas lang yata nangyayari yun. Pinaplano pa lang, tumataas na. Tama ka. Oo. Pero sa science of economics, may portion, yung traction mararamdaman eh. O may prescribed period. But having said that, hindi naman tayo makabagong bansa, or a developed country. Yes. Sige, please. Yung pong last 30 days, ano pong produkto ang hindi tataas? Dahil hanggang sa ngayon po, doon sa announcement na ibinigay ko nung nakaraang 15 days ago, na walang itataas na tinapay momentarily para hindi magpanik. Pero wala kayo nakuha. Wala po kami nakuha. Dito. Wala naman magbibigay. Ay, hindi. Ito, Maynila. Magbibigay. Ngayon, ang liwanagin ko po, ang isa lang po ba ang hindi itataas? Hindi. Okay. O, sige. Good question. Sino nagtitinda ng Spanish bread? Putok. Pandilimon. Yun. Yun naman ang common eh. Yun ang common. Pandesal, pag medyo paldo, pandilimon. Oo, medyo malaki-laki yun. May nagbebenta pa ba ng hiwa ng keso? Yun, paborito kong tindahan. Hiwa ng, magkano ngayon ang hiwa? Ang isang slice? 7 na? Bitchin ko yun nung nabili ko eh. You were raising your hands, tayo. Toasted. Toasted na siopaw. Oo nga. Oo. Oo. Pero kung konting palo lang, basta pagkakatiwala ko na sa inyo. Pagtitiwalaan ko na. Yung general, pwede ba makisuyo? Kaya, hindi pala makikisuyo to. Kakayanin ba natin? Pandilimon. Putok. Kasi yan ang bilihin talaga para
Mabigat kasi sa tiyan yan eh. Basic bread po ang tawag doon. Ah, ganun ba? Basic bread. May category pa yun? Yeah, basic Philippine bread po yun. Oh. Para po sa inyong kaalaman. Pandilimon, Pandilimon po. puto, Spanish bread, pandesal. Pandesal. Hindi, wag na yung pandikoko. Baka mamaya pumalo yung nyug eh. Oo. Misa pumapalo yung nyug. Hindi na. Tapos kung wala kayo doon, halimbawa wala kayo noon, naniniwala naman ako ang bawat Manileño may malasakit sa kapwa Manileño. Yun na lang. Katulad mo, wala ka doon sa category, ipagkakatiwala ko na lang sa inyo na ipagmamalasakit ninyo ang mga tagalungsod ng Maynila. Kasi ang bumibili rito sa atin, taga sa atin talaga eh. Kumare mo, kumpare mo, inaanak mo, apo mo, yung kaklase mo, yung kapitbahay ng pakailamera, wala nang ginawa, kundi ikaw gusto makausap araw-araw. I mean, this is our, kaya kayo community bakery, panaderia. Yeah? So ano, pinali na tayo. Di ba kayo nagugutom? Hindi, yun na lang hingin ko. Yung iba, bahala na kayo. Kung wala kayo doon, basta tulong na namin yun. Kayo na rin na magpasya. Katulad mo, siopaw. Katulad mo, tart. Sosyal. Gusto kayo, hindi kayo iktol. Ang problema nun, itlog. Ang palo ng itlog. Namamagana nga yung waypaks ng manok kakairin ng itlog Palo ng palo Wala ka naman magawa. Ang mahal ng logistics. Mahal ang logistics gasolina O ano? Pwede ba? Agree tayo? Anong tawag dito? Pandesal? As is. As is lang. Kung paano niya binibenta. Kung 350, 3 pesos, 4 pesos. Doesn't matter to me. Basta kung ano yung sinabi nyo, dadaling ko na kay Cebuana Luwilier. Sasanla ko laway ninyo. Ibig sabihin, panghawakan ko na yan. Tapos Spanish bread. Pandilimon. Tutok yun lang, 4 lang. Na makararamdam monay. Kasama ba yun? Pandilimon na yun, isa lang yun Isa lang ang itsura nun Magkaiba lang ang pangalan. Depende sa bumibili. Pero pandilimon yun Yes, yes ma'am. Please. Kasi nasarado lang po kami ng mahirap Tama yun So, namin po kami. Palitan yung bakery namin. Napuntas na namin. Hindi ko perfect magtaas. Sino nakakapit? Kasi ito yung nakalagay na sa akin. Isang Titingnan lang 2 piraso yun. hindi. Isang hindi. Hindi na lang. Kaya nga gusto ko, yung parang ginawa ko sa driver, wala akong babaguhin sa schedule mo. Kung pumapasok ka ng alas 5, biyahe kang alas 5. Kung alas 8 ka naman, biyahe kang alas 8. Kung uwi mo alas 4, o alas 8 ng gabi, kasi variables ang biyahe ng jeep Ganun ang ginawa ko, 931,000, hindi mo pwedeng ipagkaila yung numero. Nakasakay ng libre. Nakatikim ng libre. Ang tutuwa ko yung magkasyo. Nagkalaki na lang po kami ng pahin. Ng size? Ng production. Kinalahati na lang. Kasi natatakot kayo baka hindi mabenta. Mas mahal po kasi yung mali. Yung tao namin. Spoil. Nung pandemic, medyo nagbigay mo kami sa mga smoke namin kasi ang contribution namin sa tagal namin sa bakery na distribute kami sa smoke namin. Katulungan ko. Siyempre. Next time, inform mo kami nila Awi. Makapasyo. Sa barangay, nasa po kami sa Rodriguez
okay eh. Ginawa namin. Ngayon po, dahil sabi nyo na ang ano na lang namin, huwag kami magtaas. At naman hindi mo kami magtaas hanggang makakaya namin. Hindi kasi ang kaya ko yun ningi sa inyo, magkaroon ng peace of mind yung mga nanay, yung mga tatay, lolo't lola. Yan naman na nag-uutos lagi sa loob ng bahay. Bili mo nga akong ano, pandesal. Bili ka nga putok. Pandilimon. Kasi talagang pagkain. Yung ano lang yung... Alam mo yung ano... Ayokong maging romantiko dito pero yun talaga yung gusto kong mangyari. May stability. Sa pakiramdam ng mamamayan, uy, pinoteksyonan kami ng city government kasi tinulungan yung industriya ng ano. So, karola sila. Yes, sir! Bigyan yung mikropono. Sige lang, may mikropono. Yun na. Wala ka naman rent eh. Hindi nga. My question is, anong tinitinda mo? Pandesal, saan? Sa 3 gulong. Ha? Ayun na nga. Ha? Pero marketing yun eh. I cannot hinder somebody who have a creative idea producing 8,000 what do you call this, pandesal, tapos yung kita biniyak niya sa ano ang tawag yan? Oh, padyak. Dahil yung kami po mga kasi na namin dahil isang kami manakain sa Rolling. Tagal na ba sa Maynila? Ay po, O biriin ninyo, let's just say, mas maapektuhan sila kasi wala silang subsidy. Tataas ang presyo nila. Ha? Ang problema dyan, yung tindahan daw nila, hindi kita ng rolling. Dinidikit ng rolling. Yan ang ginagawa ng chairman nyo. Okay, hindi ko narinig. Ano? Naglalagay sa chairman? Ano yung mic? Hello. Nalagay din po ang chairman. Hello. Agamin ko And we'll do something about it. Oh. Yung ginawa ninyo sa ano, meron ditong ordinansa, lumang ordinansa. I think, I'm not sure. Baka hindi pa ako pinapanganak nun. Yung bawal magtinda ng warm meat within 100 meters ng palengke. Yung warm kasi ibig sabihin, fresh. Oh, pwede kang tabihan. Diba, natabihan ka, nagtitinda ng karne, freezer, yung frozen, or chilled, or whatever. Tingnan nyo yun, umiiyak na sila, Nga naman, binabayaran pwesto. Yung ordinansa. Yung ambulant, tingnan nyo lang bawal magtinda within certain meter ng bakery yung parehong produkto through ambulant vending.
Hindi kasi kaya gusto ko kayo marinig eh. Para, kailangan batas eh. Pag may batas, pwede namin kumpiska. Pasinin ninyo, pag kine-clearing ko, kasi may batas. May batas eh. Ngayon, wala. Magano? No, magka? Tansya mo, bota. Sundahan mo. Tapos ikaw, bayad ka, upa. They'll do something about it. Oh, pwede to. Within 50 meter. Bawal magtinda na pareho. Okay, hindi tinapay. Mr. Chavez, anong tawag dyan? Anong tawag sa industry nyo? Ganito po na yung sinasabi niya. Sige. Ito po, Wow Bakery, tapos yan. Meron pong isang may mga bakery nakapwesto. Kunyari po, may mga bakery nakapwesto katulad ni Wow Bakery, katulad nitong Anik Mahula Bakery sa Tondo. Meron pong ambulan, doon pong malunggay pandesal na dumadayo. Kaya tatapat sa bakery nyo pag umaga, parehong produkto. Doon po nasasaktan yung mga community bakery. Hindi, pero tama. Ang gusto ko kasi kailangan kasi universal yung word eh. Alam nyo, hindi pwede maging selective ang batas kung gagawa ka ng batas kasi Tama po. kaya ang tawag yun sa any product. Kanina? Ano yung word kayo eh? Mga sama-sama pagkain. Bakery. Ano yung tawag mo sa putok? Spanish bread. Basic. Yun ang word. Lagom yun. Lagom. Yun ang ordinansa. Bawal within 50 meters. 50 meters? Pag tula sa kayo po, pag pinapatan kayo, pag tumabi po yung rolling, yung bang naka-tricycle na may dalang maliit na oven, yun po ang sinasabi nila na nakaka-apekto sa kanila. Ay, yung pizza, hindi siya basic no? Hindi po kayo yung breakdown, pizza. Hindi, kaya. Hindi nga, kaya gusto ko malaman kasi may mga katabi rin naman kayo nagtitinda, pizza. Baka tamaan ng batas eh. Hindi po. Basic Filipino bread. Apo. Under that term, basic description, distinction, nakasaad yung mga particular na... Hindi pandesal. Yan, sige. Pandesal, puto, pandiribot, Monay. Monay, and so on and so forth. O pwede ko pong ipaliwanag kay Unsiyal Awi, ako po yung tagahanga. Okay, nakikita ko sa Facebook. Pwede po yung tawagan. Kayo po yung aking tutulungan pagdating. Kasi pwede ko itong gawin madali. Although matagal gumawa ng ordinansa, but to address the crisis, protect the panaderia in the city of Manila, it can be urgent. But for us to properly, para isang latag lang, baka wala pa isang buwan, maging batas yan. Kung mabilis kayo. Sila mabilis, sigurado ako. Pagka inatasan sila ng alkalde na ito'y madaliin, pwede mangyari yun. So pwede ba kayo, Mr. Chavez, maupo kayo para makapag-draft ng ordinansa? Kasi maganda yung point ng ang pangalan mo? Sa dulo? Ano pangalan? Ha? Villegas? Miguel. Oh, Miguel. Gawin natin Miguel Ordinance. Dahil sa iyo. Hindi. Biri mo, baka yun din pala ang damdamin ng iba na i-ere mo lang. Oh, yun din pala ang pangamba. O sige, ayun, promise ko sa inyo. Ilang metro? 300. 300. Dali na yun.
Kailangan ko lang ng universal word. Oo, kasi para lagom siya. Ang hirap mag-identify. Yes, sir. Regarding dun sa clarify na natin, para maging fair Oo nga. sa lahat. Yes, please. Marketing strategy development. Tama naman po. Oo nga, sir. Gagawin mo na. Kaya kasi ito, nilapit natin yung produkto para sa tao. Hindi na yung tao ang nalapit sa produkto. Ah. Pero somehow, mali din talaga ng tabihan. Why not yung bigyan din natin ng pagkakataon ng mga nagawa. Halimbawa, meron yung pati sa that's why I answer yung Kaya ako nagtaka, 8,000 yung ginagawa mo with the shoe. Okay, kasi nagkakapalit sa ganong idea na gano'n. So, why not bigyan din natin ng permit din. Yun ang role partisan. Pero, sakot dun sa magiging ordinansa na 50 meters away, 100 meters away. Pero much better din na may sarili permit yung rolling partisan. Alam mo, Kasi yung kung ambulance, ambulance vendor, pwede naman i-apply siguro ng permit since ako may permit din naman ako para dun sa production ko ng partisan. we'll look into it, but Para maging fair. hindi naman kayo tatanggalin. Kaya lamang, huwag naman kayong tatabi. Pero, Kaya, upfront po ako doon, tawag dito, sang-ayon ako doon. Kasi ako rin naman, never ako tumabi sa mga bakery owners. Kasi yun ang pinakamandato ko sa mga driver ko. Hindi ang driver ko ang naghahanap ng pwesto, ako ang mismo naghahanap ng pwesto. Ayun. Hindi ako makaka-agrabyado o makakasalanan sa mga bakery owners. 300 meters Meron lang siguro. talaga mga may-ari ng rolling na hindi tawag dito, hindi yung iniisip kung ano mangyayari sa mga bakery na may pwesto. Pero may mga may-ari na katulad ko na iniisip ko hindi yung kalagayan ng ibang pwesto. That's why wala kang makikita ng mga rolling ko na meron katabing bakery. Ayan, Miguel, kita mo. Again, Meron pa rin malasakit. hindi lahat na may rolling pati sa list na lang gawain. Kasi pare-pares tayo lumalaman, pare-pares tayo gusto kumita. Okay, lahat tayo pare-pares tayo may pinapasahod, pare-pares din tayo nangungupahan. Pare-pares din tayo apektado sa kung ano pang meron ngayon. Okay. So that's why nasalita ako kay... Siguro 200 meters. I'll meet you halfway. You wanted 300, I wanted it 100, let's go to 200. Yes, boss. Okay na okay. Let's see. Malayo na siguro yun. Maganda rin. Isang bloke na yun. Hindi, more. Eh, liliit lang ng... dalawang kanto na yun. Medyo malayo na yun. Kasi rolling package na kasi nagbigay yun ng convenient sa mga kampiling. Pero ako kasi, sa totoo, sa negosyo, plain and simple negosyo tayo. Kanya-kanyang abilidad yan. Ayun yung word of marketing. Ako, yes ma'am. Isip ko lang po, sige, pwede siya, umikot-ikot, pero hindi siya nakasteady. Tama nga, yun sinasabi natin. Ibig sabihin, pag iikot siya, ikot lang siya, pero pag may bakery, hindi siya pwede uminto. Oo, kasi minsan po ang ginagawa naka-standby ko sa price. Kaya pag may ordinansa na, may kapangyarihan na yung pulis kumpiskahin. Ganun yun eh. Kaya kailangan ng batas. Ngayon, panatag din yung katulad niya na hindi pwedeng lumabag yung kasi sabi pagka nahuli ka, cargo ko sa iyo yan. Di magtitino yung driver. Kasi syempre, ayaw din niya mahulihan ng cart. Kasi may penalty clause yung ordinansa. Eh kung araw-araw, ilan ang cart mo? 10. Eh kung mahuli ko yung 10, let's just say maximum ng ordinansa 5,000. O minimum niya 1,000. Eh kung 1,000 minimum, di 10,000 ka araw-araw. O yumaman ng Maynila sa iyo, kaka-penalty. Kasi di ba po, nung unang panahon, may pot-pot. Pot-pot, di ba? Pero puto yun. Puto sa kutsinta. Ay, inabot ko puto kutsinta. Yung panahon na merong may twist yung bike. Tapos, may mga suki naman talaga siya pinupuntahan. Hindi na lumalabas ang may gusto, ang suki niya. Pero dire-diretso po yun. Si Liberty. Sa amin sa Wanluna. Sunday.
Kasi ano yun, dinideliver niya yung aluminum van sa umaga. Kasi maga pasok ko eh. Alas 5 pa lang, gising na ako eh. Dahil papasok ako sa Almario eh, malayo yung eskwela ko, 2 kilometro nilalakad ko araw-araw. Eh, kaya nakikita ko yun. May deliver. Tapos yung gatas nga. I mean, I'm talking based on experience. O, halika na. O, yung gagawin ko yun. Saka isa pa, yung nire-request ninyo sa national government. Yung sana. Pero, ano na eh, nagsalita na si President Marcos eh, na panatag na tayo within 65 days eh, ng supply kasi bumuka na yung kaya nga gusto ko tong ano na to, at isang buwan, mabili ko man lang peace of mind to you and to the people. Oh. Okay. Do we all agree? I will subsidize your rent at 25,000. At ipapangako nyo sa akin na papanatag ang kalooban ng mamamayan o parokyano nyo na hindi tataas ang pandesal, pandilimon, hormonay, putok, Spanish bread. Para naman matamis. Kaya gusto ko Spanish bread. Yun lang yan, no? Yes, sir. Meron kasi dito yung iba mga nagtaas na. So, babalik na tayo sa dating presyo na like 2 pesos. Basta pagkakatiwalaan ko kayo kung paano nyo pagmamalasakitan ang kapwa natin Manila. Kala kayo. Ay, ano, nasa inyo na. Yung I would assume that you will do the right thing for fellow men. Ayun ang assumption ko. Yeah, pagtitiwala ko na sa inyo. Sa inyo ko na ibibigay kung ano yung gusto nyong gawin. O sa tingin nyo nakaramdam kayo ng kaluwagang kapanatagan, o ibinigay sa inyo, pwede nyo naman ding iduktong sa iba. Because at the end of the day, tayo nagkikita sa intersection. Kung meron man ako itatangos ng ilong dito nung pandemya, kahit hirap na hirap ako, kahit wala tayong kapera-pera, sabi ko nga sa inyo, matulog kayo maimbing. Pag wala na akong pera, nakita nyo yung relo na City Hall, sasangla ko yung kay Tambunting, makaraos lang tayo. Which we did. Tayo lang sa buong Pilipinas, ang 8 buwan. Bawat pamilya, mahirap, middle class, mayaman. May kasiguruang may mapag-aharimunan. Food box every month. Laraos natin, nakatawid tayo. Salamat sa Diyos. Okay lang yun, magkakasama tayo ngayon, buhay tayo lahat. Mas matindi yun. Kasi talo ka na sa pera, kabado ka pa sa katawan. Baka magkasakit ka, mamatay. Ito, gasolina lang yan. Red Doors nga, kinaya natin eh. Sa Red Doors, hindi na mamahalan. Promise ba? Commitment. Lahat ng umaten, subsidize. Pasensya ng mga hindi umaten. Wala akong magagawa. Ako naman hindi siguro nagkulang na patawag kayo. So, huwag kayong alis ha, kasi magpapalagda kayo, pangalan, tindahan, address, barangay. Kasi from there, kayong mga umating ngayon, ilan tayo? 157? 275 ang inimbitahan namin. 275 na? 250 na. Basta yun na yun, kung ano man yung question. Good point, Che Bormeo. Sino dalawa tindahan?
Sino tatlo tindahan? Hindi. Ibig sabihin, dalawa upahan nyo. Hindi, dapat dalawa din ang subsidy nyo. Lima. Tatlo. Masyado na maka-spoiled, ha? Hindi. Kaya huwag kayong aalis. Kasi babaguhin ko yung direksyon. Kasi ready na kami rito eh. Itong represent namin. Pero mukhang hindi viable eh. Hindi, viable siya, kaya lang maraming confusion. Masyado maraming rules. I simplify it. Guys, mga nanay ko, mga tatay ko, kailangan ko na magano, kanina pa may interview ko sa libre swimming pool eh. Maligo kayo, libre swimming pool sa Maynila, buka-buka, para hindi na kayo gumastos sa Los Baños o sa Batangas. Okay. Based sa business permit nyo, ibig sabihin taxpayer kayo. Tama ba? O ito na yung tinatawag na balik tangkilik program. So dahil dalawa ang tindahan mo, edi dalawa ang permit mo. Tama ba? Kung tatlo ang permit mo. Tama ba? Oh. Tingnan ninyo, kung hindi nyo ako pinakinggan, di wala akong pag-uugutan. Oh. Sabi ko sa inyo, babalik lang sa inyo yung perang ibinayad nyo sa lungsod ng Maynila. So, itatakda nyo dyan, magkano na tayo? Pass your paper tayo, ha? Magpass para mabilis. Itatakda nyo dyan, let's just say, ha? Sesya ka na, medyo malapit sa akin yung Modest Bakery sa life ko, sa buhay ko. Kasi ang tagal ko sa Delpan, Saragosa eh. Let's just say, Modest Bakery. Saragosa, Wagas. Modest Bakery, Moriones, Abad Santos. Ayun, ganun. Itatakda nyo yun. So kung tayo 152 ngayon, most likely baka mga 200 ang maisa-subsidize ko kasi iba sa inyo. Ulitin ko, taas sa kamay ng dalawa ang tindahan. 3 tindahan. 4. Hindi na ako lalagpas sa budget. Ha? 7, anong gagawin ko kung 7 business permit mo? Good for you. Kasi ang goal is economic assistance. The goal is economic assistance. Yun ang beauty nito. Sige, tala nyo. So, okay. Ulitin ko, tama na. Okay na tayo. Baka lumalim pa ang gastos ko. Ipapromise nyo ba sa akin bilang inyong ama ng lungsod ng Maynila na walang galawan ng presyo pataas sa next time? Promise? Baka para kayong kanta, ha? Pasumpa-sumpa ka pa. Promise? I trust you. Okay? Ngayon, katulad ng mabuting tao na yun, naisip niya, paano po ba, naitaas ko na. Tama naman siya. Nasa kanya na ngayon kung gusto niyang tabasin. Pababa, hindi dagdagan. Bahala siya. Basta kayong mahala. O paano yung pagmamalasakitan ng kapwa. Love begets love. Diba? Sabi nga nung sa Spanish. Okay na tayo. So, we will subsidize on average based on data presented in this meeting 25,000 each store. Na may business permit.
Tama ba? Eh, nagbayad kayo ng buwis eh. Tama ba? Pwede naman siguro makinabang ngayon sa mga ayuda yung mga nagbabayad ng buwis. Hindi naman siguro masama yun. Hindi na siguro kayo kakaingitan ng iba. Na first time kayo makakatang... First time. There is always a first time. Ayan. Yan. Gagawin natin. Ayusin namin data over the weekend. By next week, maralaman nyo na yung resulta. Iikot na sa inyo hindi ko na kayo pababalikin. Kaya importante yung data, yung bibigay nyo. Pangalan ng tindahan sa pagkaka-business permit, address, o telepono, barangay, kasi ipare-receive sa inyo in your place of business yung economic financial assistance sa lahat ng panaderyang dumating dito sa okay? Padala nga ang papel ha. Tapos I love you. Basta naman makagang lang kayo. May mapagharimunan lang tayo, pare-pareho. Wala namang. Tapos yung ibang bagay na sumambulat or bumulwak sa ugnayang ito, yung iba doable, yung iba i-extend ko na lang sa national government. Pero gusto ko yung ordinansa as soon as possible. Palitan na kayo ng numero ni Mr. Chavez, mga antigo na yan dito. Paano daw po yung mga hindi umuha? Hindi, kasama ka doon. May business permit kayo. Hindi ko ang goal, kaya sabi ko sa inyo, the word is important, universal. Panaderia or bake shop in English. Tulong, pambayad ng upa o gastusin sa loob ng negosyo. Tama? Kung paano mo siya, binigyan na kita ng laya or what you call the elbow room on a commitment that it protects the people of Manila with regard to, ano yung word nyo? Filipino basic, protecting the Filipino basic Filipino bread, which is the symbol of Filipino breakfast. Simbolo yan eh. Kung sila sa Estados Unidos yung nilalagyan ng gatas, hindi, cereal. Ang Pilipino, tinapay. Tama ba? At least, makapaglalakad ako sa masulok ng Maynila, panatag ako na yung mga tagalungsod ng Maynila, mayroong peace of mind in the next 30 days. And hopefully, bago matapos yung 30 days, tapos na rin yung krisis ng mundo. Nakabili tayo ng oras. Nakatawid tayo. Hindi man tayo umalwas ng gusto, pero nagkaroon ng alpombra yung lagapak natin bilang mamamayan at negosyante. Small businesses. Okay? Whether mo pa hindi, basta rehistrado kang business at umaten ka dito, good for you. Ha? Importante may business permit. O syempre, importante. Nagbayad ka ng buwis, mano ba namang isukli ko sa iyo through services yung binayad mong buwis, na yun naman talaga ang dapat. Whether pagkolekta ng basura, decent order, pagkakaayos, education, healthcare, and so on and so forth. So muli, we're done. Masaya ba kayo? Totoo po talagang masaya kayo. Kasi pag masaya kayo, walog na po yan po. Ubus na yan. I'm happy to be of service. Basta, mag-iingat kayo. I wish that God will continue to bless you with good health. That's first. Second, I hope your business
will survive. At makaraos sana tayo at lobby nawa ng Diyos. So muli, maraming salamat sa oras ninyo at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you! Pa-picture tayo!